Nadatna ni Cleo na nakaupo sa gilid ng kama ang kanyang asawa. Nakapagpalit na ito ng pantulog na pajama at malaking t-shirt. Nakatulala ito sa bintana. Tumikhim siya pero hindi siya nito pinansin. Napatiimbagang si Cleo. Ano kayang pinag-usapan nito at ang pinsan niya? Bakit parang pinagsakloban ng langit at lupa ang asawa niya? Siguro dahil kasal na ito sa kanya, kaya naisip nito na hindi na ito uubra sa pinsan niya. Kilala niya ito. Laki ito sa lalakarin nito na pinaka-conservative. Mas pinili nito ang tama at hindi ako iyon. Mapait na bulong niya sa kanyang sarili. Nag-alis siya ng damit at tanging short lamang ang iniwan niya. Lumapit siya kay Andrea at tumabi na upo dito. Hinalikan niyang leeg nito at naramdaman niyang natigilan ito na kinainis niya. Balik na naman ba sila sa umpisa dahil lang sa nagpakita magaling na pinsan niyang si Gary? Iginiya niya ito pahiga pero itinulak lamang siya ni Andrea. Ano bang problema mo, Andrea? Inis na wika ni Cleo sa asawa. Nag-iwas lamang ito ng tingin sa kanya. Pagod ako, Cleo. Gusto ko na magpahinga. Nakayukong sabi nito. Nakaramdam naman siya ng guilt. Bumuntong hininga si Cleo at hinayaan na lamang itong mahiga. Tumagili si Andrea patalikod sa kanya nang mahiga ito at kinumot ito ang comforter sa leeg nito. Siguro kung sa ibang pagkakataon ay pipilitin niya ito. Pero pagod na rin siya. Pagod na sa paulit-ulit na pagsiksik sa sarili niya sa taong lagi naman siyang pinagtutulakan palayo. Tumayo na si Cleo at tumiretso na sa banyo. Kailangan niya ng malamig na shower. Akala ni Andrea ay wala na siyang iluluha dahil naubos na niya kanina. Pero hindi, mayroon pa rin pala. Hinayaan niya ang sarili na umiyak. Hindi niya kayang hayaan na magpadala sa asawa pagkatapos nito sa iba. Ganito ba magiging buhay niya? Natatakot siya. Kakayanin niya ba? Bakit ba kasi sinundan pa niya ang asawa at si Amira sa library? Sana hindi na siya nasasaktan ngayon. Kung wala siyang alam, mas okay siguro. Pero alam na niya ang totoo at wala siyang magawa kung hindi ang masaktan. Naramdaman ni Andrea na lumabas ang banyo ang asawa. Naamoy niya mabangong sabon na ginamit nito. Gusto niya itong yakapin kung hindi ba naman siya hibang kahit alam niya na ginamit lamang siya nito. Hindi niya pa rin mapigilang pangarapin ng asawa. Lumundo ang kama at pinilit niya ang sarili na magtulog-tulugan. Sumukob sa comforter ang asawa niya at tumagilid para sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo at naigpit na ni yakap. Gusto niya itong itulak, sumbatan dahil sa mga ginagawa nito ay lalo lamang siyang nahuhulog dito. Napakasama nito. Pinanggalaroon lamang siya ng kanyang asawa. Maaga si Andrea nagising pero wala na asawa niya. Nagpunta siya sa library at tinawagan ng superior niya sa school na pinapasukan niya. Napag-alaman niya na may indefinite leave na nakafile sa kanya. Sinabi niya lang na papasok na siya bukas at tinatapos niya lang ang leave. Kailangan niya may paglilibangan dahil kung hindi, may hibang siya sa kaiisip dito sa bahay. Pababa na siya ng hagdan para mag-agahan sana nang makasalubong niya ang isang kasambahay sa hagdan. Senyorita Andrea, meron ho kayong bisita? Nangunot ang noo niya. Wala naman kasi siyang inaasahang bisita. Sino daw ho? Tanong niya dito. Si Ma'am Amira ho. Napatiimbagang si Andrea. Nasaan siya? Naroon ho sa sala. Sagot nito sa kanya, saka umalis na. Bumaba siya at tumiretso sa sala. Parenteng nakaupo doon si Amira at nagbabasa ng magazine habang umiinom ng juice. Para bang pag-aari nito ang bahay at siya ang bisita. Kung sa bagay, sa ayos nito, mas bagay nga itong may bahay ni Cleo kaysa sa kanya na nakasuot lang ng isang simpleng house dress. Good morning, Andrea. Bati nito na binaba ang baso at saglit na sumuliyap sa kanya saka nagpatuloy sa pagbabasa ng magazine. Take a seat. Sabi pa nito na itinuro ang single sofa sa harap nito. Ngaling-ngaling batuhin niya ito ng vase na nadaanan niya. Pero nagtimpi siya. Naupo siya sa harap nito. Anong kailangan mo, Amira? Diretsang tanong niya dito. Wala naman. I just woke up at naisip ko magandang loob na puntahan ka para sabihin,
Huwag ka masyadong ma-attach kay Cleo. Kibit-balikat na sabi nito. Ang mga mata ay nasa binabasa pa rin. Anong ibig mong sabihin? Kahit alam na niya ang isasagot nito, pinili niya pa rin makunwaring walang alam. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Hinagod siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman siya ng inis dito. Darling, you are so naive and innocent. Kaya kung hayaan mo ang sarili mo na mahulog sa charm ng asawa mo, baka masaktan ka lang. Nakangising wika pa nito. Nakaramdam si Andrea ng galit dito. Nalamukos niya ang alilaya ng dress niya. Ang kapal na mukha nito para sabihan siya ng ganun. Bakit naman ako masasaktan? Nanggigigil na tanong dito, pero pinilit niya pa rin magpakahinahon. Tumawa lamang ito. Tawang sosyal. Yung aral na pagtawa. Pero para sa kanya, tawa iyon na masamang tao. Don't tell me na umaasa ka na magkakagusto sa'yo si Cleo. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Look at you, and look at me. Itinuro pa ni Amira ang sarili. Sa tingin mo, sino mas bagay na magiging Mrs. Mondragon sa ating dalawa? Nakataas noon itong tanong sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim. Huminahon ka, Andrea. Kaya mo yan. Aniya sa sarili. At sa tingin mo rin kaya, bakit hindi ikaw ang pinakasalan ni Cleo? Tinignan niya ito at nginisian. Tumalim ang mga mata nito. Dahil ba sama na? Putol niya sa sasabihin nito. Oo, alam ko. Dahil sama na, kaya ako pinakasalan ni Cleo. Tatango-tango na sabi niya dito. Gusto niyang matawa nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Amira. Akala ba nito, hindi niya ito lalabanan? Oo, siguro nga inosente siya, pero hindi siya martir. Hindi siya bida sa isang teleserye na kayang apihin lamang. Wala ka ba mamanahin? Kasi ako meron. Kaya nga ako pinakasalan ng asawa ko eh. Nakakaloko pang sabi ni Andrea dito. How dare you? Tumayo si Amira at tinuro siya. Feeling ka. Para sabihin ko sa'yo, mas malaki makukuha kong mana kaysa sa nakuha niya sa'yo. Gigil na sabi nito sa kanya. Tumayo na rin si Andrea at relax na hinarap ito. Kahit na ang totoo, ay nanginginig na ang tuhod niya sa galit. Mahal ako ni Cleo! Sigaw pa ni Amira. Para na itong nahihibang sa itsura nito. Kung mahal ka niya, bakit niya piniling pakasalan ako? At bakit hindi ikaw, Amira? Total may mamanahin ka rin naman pala. Tanong niya rito. Kalma pa rin siya. Pinapakita niya dito kung sino ang may mas pinag-aralan sa kanilang dalawa. Natigilan naman si Amira at tila nag-iisip. Hindi niya hayaan na makapagsalita pa ulit ito. Inunahan niya na ito. Baka naman nag-iilusyon ka lamang na mahal ka niya, pero ang totoo, ako ang mahal na asawa ko. Biglang bumaling ang mukha ni Amira at nang lapitan siya nito ay bigla siyang sinampal. Sasampalin pa sana siya uli nito pero itinulak niya ito at natumba ito sa sofa. Dinampot niya ang iniinom nitong juice at itinapon sa harapan nito. Nabigla siya sa ginawa niya kaya napaatras siya. Hindi niya napigilan ang paglabas ng galit para dito nang sampalin siya nito. Nagtitili naman si Amira at hindi malaman kung paano pupunasan ang sarili. Anong ibig sabihin nito? At anong nangyayari dito? Pareho silang napalingon sa may hagdan. Pababa roon, ang biyanan niyang babae. Tita! Nagmamadaling sinalubong ito ni Amira. Yang magaling na manugang mo. Tinapunan ako ng Diyos samantalang kinukumusta ko lamang naman si Cleo. Sumbong pa nito. Hanga si Andrea sa galing nito magpaawa at magsinungaling. Ang itsura nito ay parang aping-api na akala mo hindi makabasag pinggan. Nilapitan siya ng kanyang biyanan. Nanlilisik ang mga mata nito kaya napatras siya. Nang makalapit ito sa kanya, agad itong hinaklit na mahigpit ang braso niya. Wala ka talagang pinag-aralan. Gigil na sabi ni Doña Marta. Nasa likod ito sa Amira at nakangising nakatingin sa kanya. Pero siya po ang nauna. Paliwanag ni Andrea. Ano? Kinukumusta ko lamang naman kayo ni Cleo.
Pero kung ano-ano mga sinabi mo sa akin. Palibhasa, mahirap ka. Sinungaling ka. Hindi na natapos ni Andrea ang sasabihin dahil malakas siyang sinampal ni Doña Marta. Naramdaman niyang para maimugong sa tainga niya sa lakas ng sampal nito. Isa po niya nasaktang pisngi nang tinignan niya ang Donya. Hinawakan nito ang buhok niya. Napaigik naman siya dahil nasaktan siya sa pagkakasabunot nito. Wala kang karapatan na bastusin ang bumibisita dito sa pamamahay ko. Gigil na sabi nito sa kanya. Kung hindi lang dahil sa sure na makukuha ng anak ko mula sa kumpanya ng lolo mo, nung ka napakasalan ka niya. Napaluha si Andrea. Hindi dahil sa sakit ng pagkakasabunot nito, kundi dahil sa pagpapamukha nito ng totoong dahilan kung bakit siya pinakasalan ngayon ni Cleo. Binitawan siya nito pasalya, kaya naman napaupo siya sa kahoy ng center table. Tinalikuran siya ng dalawa. Iniwan siya doon na parang walang halaga sa mga ito. Napasubsob siya sa kamay niya at umiyak na umiyak doon. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Ngayon niya mas nararamdaman na napakaliit niya, na isa siyang basura. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puson. Kumikirot iyon kaya napahawak siya roon. Huminga siya ng malalim para mabawasan man lang kahit paano ang sakit. Senyorita, ayos lang ho kayo? Tiningala niya si Nay Tessie, ang mayordoma ng mga Mondragon. Bakas dito ang pag-alala nito sa kanya at awa. Nay Tessie, sumasakit to ang puson ko. Dain niya dito at naipit na humawak sa braso nito nang muling sumakit ang puson niya. Ha? Naku, napapaano ho ba kayo? Natatarantang tanong nito. Hindi nito malaman kung ano ang gagawin sa kanya. Tumunog naman ang telepono sa tabi nila. Agad iyong sinagot ni Nay Tessie. Senyorito! Malakas na saad ng mayordoma. Kanina pa tinatawagan ni Cleo ang cellphone ni Andrea pero hindi nito sinasagot kaya naman ang landline sa mansyon ang tinawagan niya. Bigla niya kasi itong naalaala. O siguro, na-miss niya ang boses ng asawa. Hindi kasi sila nakapag-usap kahapon ng maayos. Pagkalipas ng 2 ring, may sumagot na. Hello? Inip na tanong niya sa kabilang linya. Senyorito! Inalayo niya ang cellphone sa tainga niya dahil sa lakas ang boses na nasa kabilang linya. Nay Tessie? Bakit ho kayo sumisigaw? Inis sa tanong niya dito. Matanda na kasi at medyo mahina na ang pandinig nito kaya madalas lumalakas ang boses nito kapag kinakausap. Naku, senyorito, puti at napatawag ho kayo. Napaayos siya ng upo ng maulingan ang tarantang boses nito. Bakit? May problema ho ba? Tanong niya dito. Ang senyorita ho, umiiyak at sumasakit daw ang puso niya. Ay naku po, dinudog ho ng senyorita. Sigaw pa ng matanda. Bakas ang takot sa boses nito. Para namang may nagbuhos sa malamig na tubig sa katawan ni Cleo sa kanyang narinig. Ano? Dalhin niyo agad siya sa ospital. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina niya. Nakasalubong pa niya si Jeric at may iabot sa kanya pero nilagpasan niya lang ito. Hello, Nay Tessie. Tawagin niyo agad si Oscar at dalhin niyo sa ospital si Andrea. Bilisan niyo ho. Susunod ako roon. Opo, senyorito. Nawala ito sa kabilang linya. Mabilis siyang sumakay ng elevator. Halos sirain ni Cleo ang button kapipindot na parabang sa ganoong paraan ay mabilis siyang makakababa roon. Pagkalabas ng elevator ay agad siyang sumakay ng kotse niya at pinaharurot iyon ng takbo. Oh God, please. Don't let anything happen to my wife. Dalangin pa ni Cleo. Pagdating niya sa ospital na pinagdalhan kay Andrea, ay mabilis siyang lumapit sa nurse station at tinanong ang asawa niya. Nasa room 218 po si Mrs. Mondragon, sabi ng nurse sa kanya. Tumakbo na siya papunta sa kwarto kung nasaan si Andrea. Abot ang panalangin niya habang tumatakbo siya. Naabutan niya sa loob ng kwarto ang kanyang biyanang lalaki at ang kapatid ni Andrea. Napatingin siya sa kama. Nakahiga doon ang asawa niya. Tulog na tulog ito at maputla. Tay, kinuha niya ang kamay ng biyanan at nagmano. Kawaan ka anak, anito. Kumusta na ho ang asawa ko? Tanong niya dito habang lumalapit sa kinahigaan ng asawa. Nakaupo sa gilid ng kama si Liam.
Tinanguan siya nito at umalis sa kinaupa nito para doon siya pumwesto. Muntik nang mawala ng anak. Nakatimbag ang nasabi ng biyanan niya. Nabigla man si Cleo sa sinabi nito pero agad siyang napangiti. Buntis ang asawa ko? Ginagap niya ang kamay ni Andrea at dinala iyon sa labi niya. Oo, at muntik nang mawala. Sabi ng doktor dahil daw sa stress. Nag-aaway ba kayong mag-asawa? Ang sabi ni Tessie, nakita niya raw si Andrea na iyak ng iyak nang nilapitan niya tapos dumain daw na masakit ang kanyang puson. Hanggang sa ganito na nga nangyari. Kalmante ang boses nito pero nandoon ang pagdududa. Napabuntong hininga si Cleo. Mayroon ho kaming konting tampuhang mag-asawa. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Andrea. Na-stress ba ito dahil masyadong dinamdam nito ang naging pag-uusap nito at ni Gary? Ganoon ba? Ako naman ay hindi nakikialam. Pero sana, ganyang masela ng pagbubuntis ng anak ko. Baka naman pwedeng pagpasensyahan mo na lang ugali. Ikaw nang bahala mo paraya. Ganoon naman daw talaga nagbubuntis. Mahirap espilengin. Ang asawa ko nga dati, ang ina ng mga yan, pag nagbuntis lagi kami nag-aaway. Pero hinahayaan ko na lamang at lilipas din naman yon. Tinapik-tapik pa nito ang balikat niya. Nginitian niya ang kanyang biyanan at tinanguan na lang. Binaling uli ni Cleo ang tingin sa asawa niya na maputla pa rin. Hinaplos niya ang noo nito at hinalikan. Gusto niyang magalit dito dahil sa pagdaramdam nito sa paghiwalay nito at ng pinsan niya. Pati ang anak nila ay nadadamay. Pero mas lamang ang pagmamahal na nararamdaman niya kaysa galit sa asawa. Nakatulog na si Cleo na hawak pa rin ang kamay ng asawa. Nagising lamang siya nang may tumapik sa balikat niya. Wala na ang biyanan at bayaw niya. Kanina pa iyon nagpaalam na uuwi sa kanila bago siya nakatulog. Magkape ho muna kayo, sabi ni Tessie saka inabot sa kanya ang kape. Maraming salamat ho. Senyorito, napatingin siya kay Tessie para itong alumpihit at may gustong sabihin. Ano ho yun, Nay? Kunot ang noon at tanong niya dito. Tungkol ho sana kay senyorita. Anong tungkol sa asawa ko? Nagdududang tanong niya dito. Kasi ho, senyorito Cleo, huwag niyo na ho sanang mabanggit sa senyora. Ako ho inaawa lang sa senyorita, lalo na't buntis pala. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Anong kinalaman ng mami? Kasi nakita ko kanina na binisita ni Ma'am Amira ang senyorita pagkatapos ay nagtalo ho sila. Nasampal ni Ma'am Amira si senyorita Andrea, kaya gumanti naman ang senyorita. Itinulak niya si Ma'am Amira at tinapunan ng juice. At naabutan ho iyon ng senyora. Tapos nagsumbong pa si Ma'am Amira, kaya ayun, sinampal din ng senyora ang senyorita Andrea. Pagkakalakas nga ho, baling ang mukha ng senyorita pagkatapos sa bulutan at sinalaya sa lamisita. Kwento pa rin Nanay Tessie. Napatiimbagang naman sa galit si Cleo sa kanyang nalaman. Hindi niya papalampas ang nangyari sa kanyang asawa. Hindi ko nalang binanggit sama ng senyorita at baka ako magalit ho. Salamat ho at hindi niyo nabanggit. Nagingit-ngit na sabi ni Cleo. Asa ng mami? Tanong niya dito. Nasa bahay ho. Pakibantay ng asawa ko ni Tessie. Wala ho kayong palalapitin kahit sino, maliban sa pamilya niya. Naintindihan niyo ba? Bili niya sa mayordoma at mabilis naman itong tumango. Paano ilalaban ni Cleo ang kanyang asawa sa mismong kanyang inang umaayaw dito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.